Mateo chapter 18. Nang oras na yaon ay nagsilapit ang mga alagad kay Jesus na nangagsabi, "Sino nga baga ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" At pinalapit niya sa kanya ang isang maliit na bata at inilagay sa gitna nila at sinabi, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sino man ngang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. At sino mang tumanggap sa isa sa ganitong maliit na bata sa aking pangalan ay ako ang tinanggap. Datapwat, sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliit na ito na nagsisisampalataya sa akin ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking batong gilingan at siya'y ilubog sa kalaliman ng dagat, sa aba ng sanglibutan, dahil sa mga kadahilanan ng pagkatisod, sapagkat kinakailangang dumating ang mga kadahilanan, datapwat sa aba ng taong yaong pinanggagalingan ng kadahilanan. At kung ang kamay mo o ang paa mo ay makapagtisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon. Mabuti pa na sa iyo ang pumasok na buhay na pingkaw o pilay kaysa may dalawang kamay o dalawang paa na ibubulid sa apoy na walang hanggan. At kung ang mga tamo ang makapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo at iyong itapon. Mabuti pa sa iyo ang pumasok na buhay na isa ang mata kaysa dalawang mata na ibubulid ka sa apoy ng impyerno. Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halaga ang isa sa maliit na ito, sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay nakakakitang palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit, sapagkat ang Anak ng Tao ay naparito upang iligtas ang nawala. Anong akala ninyo? Kung ang isang tao ay may 100 tupa at maligaw ang isa sa mga yaon, hindi baga iiwan niya ang 99 at pasa sa kabundukan at hahanapin ang naligaw? At kung mangyaring masumpungan niya, ay katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na mga galak ng higit kaysa dito kaysa sa 99 na hindi nangaligaw. Gayon din na hindi nga kalooban ng inyong amang nasa langit na ang isa sa maliit na ito ay mapahamak. At kung magkasala laban sa iyo ang kapatid mo, pumaron ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan at ikaw ay siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya at nagwagi ka sa iyong kapatid. Sapagkat kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang bibig ng 2 saksi o 3 ay mapagtibay ang bawat salita. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia, at kung ayaw rin niyang pakinggan ang iglesia, ay ipalagay mo siyang tulad sa hintil at maniningil ng buwis. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, na ang lahat ng mga bagay na iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Muling sinasabi ko sa iyo, na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay na kanilang hilingin, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 at 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila." Nang magkagayoy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, "Panginoon, makailang magkakasala ang kapatid laban sa akin na siyang aking patatawarin hanggang sa makapito?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito. Kaya't ang kaharian ng langit ay tulad ng isang hari na nag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga alipin, at nang siya'y magpasimulang makipaghusay, ay iniharap sa kanya ang isa sa kanyang mga utang na 10,000 talento. Datapwat palibhasa'y wala siyang sukat ibayad, ipinag-utos ng kanyang Panginoon na siya'y ipagbili at ang kanyang asawa at ang mga anak at ang lahat niyang tinatangkilik at nang makabayad. Dahil dito, ang alipin ay nagpatira pa at sumamba sa kanya na nagsasabi, 'Panginoon, pagtiisan mo ako at pagbabayaran ko sa iyong lahat.'
At sa habag ng Panginoon sa aliping yaon ay pinawalan siya at ipinatawad sa kanya ang utang. Datapwat lumabas ang aliping yaon at nasumpungang ang isa sa mga kapwa niya alipin na sa kanya'y may utang na 100 denaryo at kanyang hinawakan siya at sinakal niya at sinabi, "Bayaran mo ang utang mo." Kaya't nagpatira pa ang kanyang kapwa alipin at namanhik sa kanya na nagsasabi, "Pagtiisan mo ako at ikaw ay babayaran ko." At siya'y ayaw at yumaon at siya'y ipinabilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang. Nang makita nga ng kanyang mga kapwa alipin ang nangyari, ay nangamanglaw sila lubha, nangamanglaw silang lubha at nagsiparoon at isinaysay sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Nang magkagayo, pinalapit siya ng kanyang Panginoon at sa kanya sinabi, "Ikaw na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na yaon sapagkat ipinamanhik mo sa akin. Hindi baga dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin na gaya ko namang nahahabag sa iyo?" At nagalit ang kanyang Panginoon at ibinigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang siya ay magbayad ng lahat ng utang. Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit o kalangitan kung hindi ninyo patatawarin sa inyo sa inyong mga puso ng bawat isa ang kanyang kapatid.